Tagu-taguan. Katawang walang ulo. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Janus. Una ko pong narinig ang mga kwento nyo sa Spotify. Hanggang sa nag-subscribe na din ako sa YouTube channel ninyo. Lagi po akong nakikinig sa inyo lalo na habang bumibiyahe. Naimpluwensyahan ko rin po ang iba kong mga kaibigan para makinig din sa inyo. Sa katunayan po, mas gusto naming makinig sa inyo kaysa magpatugtog ng music. Lalo kapag nag-out of town kami o nasa malayong biyahe. Ngayon po gusto kong i-share ang isang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Ito po ang unang pagkakataon kung kailan nakaranas ako ng paranormal encounter. 1995 pa po ito. At 7 taong gulang pa lang ako noon. Katatapos lang tumama ng bagyong Rosing sa Pilipinas. Sir Jupiter, sa Tanay po kami nakatira noon ng pamilya ko. Ang bahay na tinitirhan namin ay nasa loob ng isang compound at ang mga kaibigan ko naman ay nakatira sa mga kapitbahay sa labas. Kaya po lumalabas pa ako ng compound namin para lang makipaglaro sa kanila. Unang gabi po noon matapos makalabas sa area of responsibility ng Pilipinas ang bagyong Rosing. Wala nang ulan, pero wala ring kuryente sa may amin. Marami po kasing pinatumbang mga poste ng ilaw ang bagyo. Mga bandang 6:00 o 7:00 po nang mabagot kami ng bunso kong kapatid. Kaya nagpaalam kami kay Mama na lalabas muna. Naisip kasi naming makipaglaro muna sa mga kaibigan namin. Pumayag naman si Mama at maging siya ay lumabas na rin muna para makipagkwentuhan sa mga nanay ng mga kaibigan ko. Gusto rin niyang mabantayan kaming magkapatid sa labas lalo pat madilim ang paligid. Paglabas namin ng compound, nakita naming naglalaro na roon ang mga kaibigan ko. Nakatambay na rin doon ang kani-kanilang mga nanay. Lumapit kaagad si Mama sa tumpok ng mga aling naroroon. Habang ang mga kaibigan ko na may nagsimula ng maglaro ng taya-tayaan. Maya-maya habang dumadami kaming mga bata roon, naisipan naming maglaro ng tagu-taguan. Tamang-tama lalo't madilim ang paligid, tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa amin. Hindi po ako ang unang taya. Kaya nung nagtakip na ng mata at sumandal sa pader ang taya, agad umikot ang paningin ko para maghanap ng mapagtataguan. May nahanap agad ang iba kong mga kalaro. Habang ako, wala pang makita na mapagpupwestuhan. Subalit bago matapos ang pagbibilang ng taya, dumako ang tingin ko sa isang bakanteng lote sa tabi ng compound namin. Puno ito ng mga tanim na puno ng saging. Naisip kong magtago sa likod ng mga puno. Halos magkakadikit kasi ang mga ito kaya hindi ako basta-basta makikita kapag doon ako nagtago. Isa pa po, wala ring naglakas loob na magtago roon dahil may harang na gawa sa barbed wires. Napakadilim na rin doon kasi halos dikit-dikit na ang mga dahon ng saging. Hindi na nakatatagos ang liwanag ng buwan. Nakatatakot tingnan, pero para sa akin, napakagandang mapagtataguan. Nagmadali akong tumakbo papunta roon sa bakanting lote.
at pinilipit ang katawan para makalusot sa barbed wires. Tapos, lumusot ako sa gitna ng mga puno ng saging. Nilampasan ko ang mga 4 o 5 hilera ng mga puno para siguradong hindi ako matatanaw ng taya mula sa labas ng lote. Malalakas ang sigawan ng mga kalaro ko kaya nalalaman ko kung sino na ang mga nahuli ng taya. Mahalaga ito kasi nga kailangan kong maunahan ang taya na makapag-save sa pinwestuhan niyang pader. Kailangang makalapit ako roon nang hindi napapansin ng taya para hindi ako maging taya sa susunod na round. Alam na nating mga batang Pinoy yun. Nung sa tingin kong 2 na lang kaming hinahanap ng taya, naisipan ko nang lumabas mula sa pinagtataguan ko. Pero nanatiling nakatutok ang paningin ko sa labas para siguraduhin di ako mapapansin ng taya. Sinisigurado kung sakaling mapalingon siya sa direksyon ko ay mabilis akong makakapagtago ulit. Dahil masyadong tutok ang paningin ko sa labas, hindi ko na masyadong inaalala ang mga puno at maliliit na halamang nadadaanan ko. Dahan-dahan at maingat lang akong naglalakad palabas ng lote habang sinisiguradong hindi ako mapapansin ng taya. Maya-maya pa po, may naramdaman akong puno ng saging na gumagalaw, Sir Jupiter. Umuusog ito papalapit sa direksyon na dinadaanan ko. Pero pilit ko itong pinagsawalang bahala kasi nakatuon ako sa laro at sa diskarteng gagawin ko. At nang malapit na akong makalabas, tuluyan na akong nabangga sa puno ng saging. Wala naman ito dapat doon, ilang segundo lang ang nakararaan. Natauhan akong hindi lang pala yun guni-guni. Gumagalaw pala talaga ito, tapos noong sandaling yun, ay kaharap ko na. Dahil sa pagtataka, tiningnan ko ang bandang ibaba ng puno para malaman kung nakabaon ba ang mga ugat nito sa lupa. Binaybay ko rin ng tingin ang katawan nito hanggang sa tuktok kasi parang wala itong mga dahon. Doon ko na lamang, hindi pala yun isang puno, kundi katawan ng isang lalaking nakaputing barong at itim na pantalon. Wala rin po itong ulo. Dahil sa pagiging inosente ko ng panahong yun, hindi ko pa masyadong naiintindihan ang mga bagay-bagay tungkol sa paranormal encounters. Sa halip, mas nangibabaw ang pagiging curious ko. Nagtataka ako sa bagay na nakikita ko. Totoo bang wala siyang ulo? O baka dahil lang madilim ang paligid kaya wala siyang ulo kung titingnan? Tumingkayad ako. Pilit kong inaabot ang dapat kinalalagyan ng ulo niya para kapain at siguraduhin ang nakikita ko. At biglang tumayo ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan nang magtuloy-tuloy ang kamay ko mula sa kanang balikat niya papunta sa kabila. Totoo nga, Sir Jupiter, wala nga siyang ulo. Doon na ako dali-daling tumakbo palabas ng bakanteng lote. Wala na akong pakialam sa mababangga o matatamaan ko, basta ang mahalaga, makabalik ako kay Mama at sa mga kaibigan ko at makalayo sa katawang walang ulo. Sa pagkataranta ko pa nga nalimutan ko ang barbed wire na harang ng lote. Nagmamadali ko itong nilusutan. Hindi ko na ininda kahit magalusan at masugatan pa ako. Tumakbo ako ng mabilis papalayo sa lote. Tumakbong diretso sa tabi ng mama ko.
Pagdating ko sa pwesto ni na mama, doon lang ako lumingon babalik sa bakanting lote. Puro puno na lang ulit ng saging ang natatanaw ko. Wala na yung katawan ng tao na walang ulo. Alalang-alala sa akin si mama pagbalik ko kasi putlang-putla ako. Madaming sugat at hapong-hapo. Lahat sila nagtanong sa akin kung anong nangyari. Pero ang unang pumasok sa isip ko, walang maniniwala sa akin kapag ikinuwento ko ang tungkol sa taong walang ulo. Kaya mabilis kong sinagot na may nakita akong ahas sa bakanting lote. Natapos ang gabi ko noong sinisermonan ni mama na huwag nang bumalik sa sagingan na yun. Baka raw kasi matuklaw ako ng ahas o makagat ng kung anuang hayop. Subalit binalikan ko po ang lote kinaumagahan. Bandang 9:00. Maingat akong sumilip-silip sa gitna ng mga puno ng saging. Sa di ko maipaliwanag na dahilan po kasi gusto ko ulit makita ang katawang walang ulo. Nasa isip ko rin po kasi handa ako sa pagkakataong iyon. Kung sakaling makita ko ang bahagi ng barong o ng pantalon niya, tatakbo kaagad ako. Pero wala na po siya roon, Sir Jupiter. Sinuyod ko ang buong bakanteng lote ng buong umagang yun. Hindi ko na po talaga siya nahanap. 2 taon lang kami tumira sa Tanay. Ilang buwan pagkatapos ng pangyayaring ito, lumipat na rin po kami sa ibang lugar. Kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong usisain pa ang bakanteng lote. Makalipas ang 3 o 4 na taon, dinalaw ng pamilya namin ang mga dating kapitbahay namin doon sa Tanay. Naging malalapit din kasing magkakaibigan ang mga magulang namin ng mga kalaro ko. Subalit, nakita kong wala na ang mga saging sa bakanteng lote. Sa halip, puro mga tumpok ng buhangin na lang at graba ang dinatnan ko. Hindi ko nga lang sigurado kung bahay o commercial building ang tinatayo rito doon. Sir Jupiter, wala akong pinagkwentuhan sa nangyari sa akin noong gabing nagtago-taguan kami. Pero may kababata akong nakapagsabing habang tinatanggal daw ang mga puno ng saging sa lote, may mga trabahador na nakakakita ng lalaking walang ulo. Tugma sa nakaharap ko. Ang kwento naman po ng mga matatanda sa lugar. Bago pa raw maitayo ang compound na tinirahan namin, dati daw itong bahay ng isang lalaking mayaman. Negosyante raw po ito at tanging mga kasambahay at driver lang niya ang kasama sa malaking bahay. Mag-isa lang siyang namumuhay dahil nilayasan siya ng asawa niya kasama ang mga anak nila. Masama raw po kasi ang ugali nito. Nananakit at mapang-abuso kahit sa kanyang mga tauhan. Kaya isang gabi, sa tindi ng galit ng mga kasambahay at driver niya, pinagtulong-tulungan nilang patayin ang mayamang lalaki. Hindi pa raw sila nakontento sa mga saksak, palo sa ulo at pambubugbog. Nagawa pa raw nilang pugutan ito ng ulo. Nang matagpuan ang bangkay ng mayamang lalaki sa bakuran ng bahay niya, hindi nila makita kung nasaan ang ulo nito. At dahil tuluyan ang nawala ang pamilya ng lalaki, may kamag-anak daw na umangkin sa ari-arihan niya.
Ipinagiba ang malaking bahay. Saka tinayo ang compound kung saan nakatayo ang dati naming tinirahan. Ang bakanting lote namang maraming puno ng saging ay dating bakuran ng malaking bahay, kung saan natagpuan ang bangkay ng lalaking mayaman. Sir Jupiter, alam ko pong maraming hindi maniniwala sa kwento kong ito. Pero para sa akin, hindi ko ito malilimutan, lalo pat ito ang unang paranormal encounter na naranasan ko. Ngayon po, 34 years old na ako, Sir Jupiter. Marami pa po akong ikikwento sa susunod. Kung magustuhan po ninyo ito at ng mga listeners nyo, magkwekwento pa ako ng iba kong karanasan. Maraming salamat po at more power po sa inyo. Itim na pagkain. Good day, Sir Jupiter, and to all the listeners ng channel ninyo. Ako po si Rina, short for Renato. Pero Rina na lang po para match sa beauty ko. Charot. Taga-rito po sa isa sa mga bayan ng South Cotabato. Dito rin po nangyari ang pinakakakaibang karanasan ko noong 13 years old pa lang ako. Hindi man ako ang mismong naka-experience ng supernatural encounter, pero buong barangay namin ang nabulabog ng pangyayaring yun. Nangyari po ito noon pang 2008. Uwian namin sa school bandang 4:00. Kasi Biyernes at walang pasok kinabukasan, dumiretso ako sa tagpuan namin ng mga friends ko. Doon po ito sa gitna ng mga kabahayan sa harap ng bahay ng isa sa mga kaibigan ko. May clearing po kasi doon na siguro sinlaki ng kalahati ng isang basketball court. Tapos may napakalaking puno ng talisay sa bandang kanan. Naglalakad pa lang ako papunta sa clearing. Nakasalubong ko na ang beshi kong si Baby. Pansin kong parang hindi siya mapalagay kasi palingon-lingon sa kung saan. Nang tinanong ko, sabi niya, may lalaki raw na nagmamasid sa kanya. Natawa naman ako at biniro si Baby. Oy sis, may admirer ka na pala ha. Hindi ka naman nagsasabi. Mamaya niyan, magulat na lang ako, may boylet ka na. Kinurot lang po niya ako sa tagiliran. Napatingin ako sa mukha niya at nakita kong seryoso talaga siya. Sabi niya sa akin, ilang araw na raw siyang minamatyagan nung lalaki. Tapos napakalagkit talaga daw ng tingin sa kanya. Medyo nag-alala na rin ako sa narinig ko noon. Kaya tinanong ko kung nasaan ba yung lalaki. Tinuro naman po niya at nakita ko ang isang morenong binata na siguro nasa late 20s. Nakatayong parang estatwa sa gilid ng isang bahay tsaka nakatitig nga kay Baby. Medyo hindi rin ako komportable sa aura ng lalaki, Sir Jupiter, kasi napakatanda na nun para sa amin. 13 years old lang ako at 12 naman si Baby, kaya naisip kong baka kidnapin pa kami. Kaya agad kong hinila si Baby papalis. Dumiretso na kami doon sa clearing na may puno ng talisay.
Mabuti naman at medyo kumalma ang beshi ko nang makasama na ang iba pa naming mga kaibigan. Palubog na po ang araw noon. Makalipas ang ilang minuto na isip naming maglaro ng tagu-taguan. Doon lang din sa clearing, pero sakop ang malalapit na kabahayan. Basta hindi pwedeng lumayo. Sa dingding ng isang bahay pumwesto yung taya. Hindi pwede sa talisay kasi maraming higad. Ayun na nga po, nagtago na ako sa silong ng isang bahay. Hindi kami magkasama ni Baby. Hindi ko rin sigurado noon kung saan siya nagtago. Basta ang nasa isip ko, ayokong mahuli agad. Okay lang mahanap ako ng taya basta hindi ako ang una o pinakahuli. Lumipas ang ilang minuto at nahanap din ako. Hindi nagtagal, isa-isa na rin nahuli ng taya yung iba pang mga kalaro namin. Subalit, hindi mahanap ng taya si Baby. Wala ring ni isa sa amin ang nakakaalam kung saan ito nagtago. Pero siyempre kasama yun sa laro, kaya naghintay lang ako na mahanap nila ang beshi ko. Sir Jupiter. Lumubog na lang ng tuluyan ang araw pero hindi talaga nahanap ng taya si Baby. Sumuko na siya kaya tinawag na namin ang beshi ko. Sabi namin suko na yung taya kaya safe nang lumabas. Ang kaso, hindi tumutugon si Baby. Doon ako medyo kinabahan. Lalo't hindi naman siya yung tipo na biglang umaalis sa gitna ng laro. Kung may emergency, nagsasabi naman yun. Nang maalala ko bigla ang lalaking nagmamasid kay Baby, sinabi ko ang tungkol doon sa mga kaibigan namin, kaya nabahala rin sila. Lalo na yung mga babae. Tinodo nila ang paghahanap sa paligid habang ako na may pumunta sa bahay ng beshi ko. Pero pagdating ko doon, wala si Baby. Inabutan ko lang ang nanay niya na si Manang Dina. Sinabi ko kay Manang Dina ang nangyari. Sinabi kong nawawala si Baby at pati ang tungkol sa kakaibang lalaki. Kita kong nabahala ang ginang. Agad nitong tinawag ang asawa at ibang mga anak. Mabilis kumalat sa barangay namin ang balita. Kaya't maraming tumulong sa paghahanap. Kita kong nililibot ng mga tanod ang buong barangay. Kinakatok din nila ang mga kabahayan at tinatanong ang mga naroroon kung nakita ba nila si Baby. May mga concerned citizens ding pumunta sa malapit na sakahin at sa kabilang mga baryo. Mahanap lang ang beshi ko. Ako man po ay hindi mapalagay noong mga oras na yun. Nababahala na ako kasi love ko ang beshi ko. Ayokong mapahamak siya. Natatakot akong isiping baka kinidnap talaga siya nung lalaki. Napapaluha pa nga po ako habang tinatanong ng mga taga-barangay kung ano ang itsura ng kakaibang lalaki. Sinasagot ko naman sila, sabi ko moreno na matangkad. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok, mukhang naka-gel, tapos nakapolo na itim at pantalong maong. Ito rin ang mismong detalye na ipinasa ng mga taga-barangay sa kapulisang tumulong na rin. Lumalim ang gabi. Hindi pa rin nahahanap si Baby. Pasado 10:00 na po noon at pinapauwi na ako ni Papa. Gusto kong tumulong sa paghahanap kay Baby, lalo't di rin naman ako makakatulog kakaisip kung nasaan na siya. Si Manang Dina naman iyak ng iyak, hindi mapakalma kahit ng sariling asawa. Gusto raw niyang mahanap ang anak. Pero nagtataka ako,
kasi doon lang siya umiikot sa may puno ng talisay. Tinanong ko po. Ang sabi niya, hindi ko alam pero pakiramdam ko naririto lang si baby. Nararamdaman kong andito lang siya sa malapit. Pagkatapos biglang dumating ang isang kumare ni Manang Dina at may kasama itong matandang babae. Albularya raw yun. Napikon ang tatay ni baby kasi ano raw ba ang magagawa ng isang albularya para mahanap ang kanilang anak. Subalit kinausap naman ni Manang Dina ang matanda. Sabi niya desperada na siya at handa nang tanggapin ang kahit na anong posibleng tulong. Kaya naman wala nang nagawa ang tatay ni baby. Lumapit ang naturang matanda sa puno ng talisay. Tapos tinipon ang mga tuyong dahon nito sa isang tumpok. Pinanood lang namin siya. Ako, ang mga magulang ni baby, ang mama ko, tapos ilang mga kabarangay. Yung iba po kasi patuloy pa rin sa paghalughog ng iba't ibang dako ng lugar namin. Kita naming kumikibot-kibot ang mga labi ng matanda. Pero hindi namin marinig ang kanyang sinasabi o dinadasal. Ilang sandali pa po. Sinindihan niya ang tumpok ng mga tuyong dahon at tuluyang nagsiga sa mismong ilalim ng talisay. Pipigilan sana siya ng kapitan ng barangay kasi baka masunog ang puno. Pero nagulat na lang kaming lahat nang biglang lumitaw ang walang malay na si baby sa may paanan ng talisay. Nakahiga siya mga 2 metro mula sa apoy. Nilapitan ng matanda si baby tsaka tinapik-tapik sa noo, pisngi at bandang dibdib. Hanggang sa tuluyan na itong nagkamalay. Umiiyak at mukhang kakaahon lang mula sa matagal na pagkakalublob sa tubig. Doon sinabi ng matanda na kinuha ng mga engkanto si baby. Mga engkantong naninirahan sa puno ng talisay. Tinanong din niya ang beshi ko kung ano ang mga naaalala nito. Sabi ni baby naghahanap daw siya ng mga pagtataguan noon nang makaharap niya ang kakaibang lalaking nagmamasid sa kanya. Nagtaka po siya kasi bigla itong lumapit at kinausap siya. Tapos may inabot sa kanyang 2 puto. Isang puti at isang itim. Pinapili raw siya ng isa. Alam ni baby ang kwento tungkol sa itim na pagkain ng mga engkanto, Sir Jupiter. Actually, alam namin. Alam ng mga bata roon kasi classic na panakot yun sa mga probinsya. Kapag kinain mo raw yung itim na kanin o anumang pagkain, mawawala ang alaala mo at tuluyan ka ng sasama sa mga engkanto. Pero sa di niya malamang dahilan, itim na puto ang pinili ng beshi ko. Ayaw niya itong kainin pero namalaya na lang niya ang sariling nginunguya na ito. Pagkatapos, nakita na lang daw niya ang sariling naglalakad kasama ang kakaibang lalaki. Naruroon sila sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Malalago ang mga halaman at matitingkad ang mga bulaklak. Marami ring nakatingin sa kanila, mga taong magaganda at gwapo. Tapos matatangkad. Alam niyang hindi tama ang mga nangyayari pero wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Basta naglalakad lang siya sa tabi ng lalaki. Pumasok sila sa loob ng isang malaking itim na bahay at itim din ang lahat ng mga kagamitan. Sa loob may isang napakahabang mesa na puno ng maraming uri ng pagkain. May marami ring mga nakaupo sa palibot nito.
doon sinabi ng lalaki na gagawin niyang asawa si Baby. Kinilabutan ng beshi ko. Nasa isip niya panaginip lang ang lahat at kailangan niyang magising, pero hindi niya talaga magalaw ang katawan para sampalin o kurutin ang sarili. Inalok din siya ulit ng lalaki na pumili ng isa sa 2 pagkaing hinain sa kanyang harapan. Sa pagkakataong yun, isang itim at isang puting kanin. Alam niyang ang puting kanin ang dapat niyang piliin, pero ang itim ang kanyang itinuro. Ngumiti ang lalaki, pero agad din itong napawi nang magkagulo ang mga naroroon. Hindi po niya maintindihan ang salita ng mga taga roon, kaya't hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Basta nakita na lang daw niyang unti-unting nilulukob ng usok ang buong lugar. Nagkakagulo at nagsisitakbuhan ang mga taga-roon. Siya naman hindi alam kung ano ang gagawin at kung saan pupunta. Ilang saglit pa, dumilim ang kanyang paningin. Ngunit nanatili naman siyang may malay. Ramdam niyang kumikirot ang kanyang noo, pisngi at dibdib, hanggang sa tuluyan na siyang nagising sa paanan ng talisay. Mabuti na lang pala at umabot ang albularya, Sir Jupiter. Kasi kung nahuli at nakain na ni Baby ang itim na kanin, wala nang pag-asang maibalik siya sa amin. Ilang araw rin pong lantang gulay si Baby noon, Sir Jupiter. Pero nakarecover din naman makalipas ang 2 linggo. Ang puno ng talisay naman po tuluyan ng ipinasunog ng kapitan ng barangay sa tulong ng albularya. Gustong makasiguro ng kapitan na hindi na mauulit ang nangyari sa beshi ko. Sa ngayon may pamilya na po si Baby at masaya po sila ng asawa niya. Sana all, diba? Ako po kasi, naghihintay pa rin kung kailan magkakaroon ng ka-forever. Naisip ko nga rin, magpakuha na lang sa gwapong engkanto eh. Charot lang. Sir Jupiter, maraming thanks sa pagbasa ng story namin ni Beshi ko. Sa mga listeners naman sana po, may natutunan kayo. Mag-ingat sa mga mahihiwagang nilalang na nabubuhay kasama natin. At kung may karanasan man kayo o narinig na kwento tungkol sa kanila, sana i-comment po ninyo at nang mabasa ko. Curious lang ako kung may naka-experience ba ng katulad sa pinagdaanan ni Baby noon. Kung totoo ba ang tungkol sa alamat ng mga itim na pagkain. So hanggang dito na lang po at God bless. Mga elementong ligaw. Estrangherong elemento. Hello po. Magandang tanghali po sa inyo. Ako nga pala si Lynn. 22 anyos at taga-Sagbayan, Bohol. 3 po kaming magkakapatid at ako po ang panganay na anak. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong panahon na nag-aaral pa ako sa universidad na pinapasukan ko.
Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng school, baka kasi matakot yung mga estudyanteng nag-aaral ngayon doon. Sa paaralan ding ito nawala ang tiyuhin ko. Kinuha ito ng mga engkanto. Pero ibinalik din nila ito sa tulong ng isang albularyo na taga-kabilang baryo lang. Pero nang mangyari yun sa kanya, ay high school pa lang ako at siya graduating na. Ayaw ko naman talagang mag-aral sa kolehiyong yun. Pero wala na akong magagawa dahil wala rin kaming sapat na pera panggastos sa mamahaling universidad. Unang buwan ko sa first year college ay maayos naman. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa paligid ko. Katulad na lang nung nasa banyo ako. Ako lang mag-isa noon sa loob nang may marinig akong sit-sit at mga yabag sa labas. Yung pinto nga pala ng banyo namin noon ay hindi nakasayad sa semento. Bale, kapag sinilip mo sa ilalim ay makikita mo kung may tao ba sa labas. Makikita mo yung mga paa nila. Akala ko pinagtitripan lang ako ng mga kaklase ko. Sinabi ko pa nga na huwag nila akong takutin kasi matatakutin ako pero walang sumagot sa akin. Dito na ako kinakabahan kasi pakiramdam ko nasa loob lang ng banyo nang gagaling ang sitsit at mga yabag. Kaya ang ginawa ko, dumapa ako sa sahig. Sa gilid mismo ng inidoro para tingnan kung may tao ba sa labas. Pero wala akong nakitang mga paa na maaaring galing sa mga yabag na naririnig ko. Dali-dali akong napaupo sa sahig at nanatiling tahimik. Mangyak-ngyak na ako at sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Dagdagan pa nang marinig kong nagsarado bukas ang main door ng banyo. Dito na ako mas lalong nanginig sa takot at hindi mapakali. Hindi ko na nakayanan pa kaya nagsisigaw ako at dali-daling lumabas ng banyo. Wala akong pakialam kung may makakita sa aking umiiyak. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag nang makalabas ako pero nandun pa rin yung takot sa puso ko at hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga naririnig ko. Nang makita ako ng kaklase kong umiiyak at namumutla ay tinanong niya ako kung bakit. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang mga narinig ko. Dahil natatakot ako na baka hindi niya ako paniwalaan. Kaagad akong nagpaalam sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa boarding house ko. Malapit lang ito sa paaralan kaya pwede akong umuwi anytime. Pagkarating ko sa loob ng kwarto ay napaupo ako sa kama at sandaling napatulala. Biglang sumagi sa isipan ko ang nangyari sa tiyuhin ko nung nag-aral din siya sa paaralang ito. Mas lalo akong kinabahan sa isiping yun at nagdasal na sana walang masamang mangyari sa akin. Sa sumunod na araw ay pilit kong kinalimutan ang nangyari sa akin sa banyo. Nang araw ding ito ay nakilala ko ang isang lalaking estudyante na kakalipat lang niya sa school namin. Siya si Ivan,
at IT yung kurso niyang kinuha. Unang kita pa lang niya sa akin ay sinabihan na niya agad ako na iba raw ako sa lahat ng estudyante. Lapitin daw kasi ako ng mga engkanto at iba pang mga elemento. Para akong nabuwal noon sa kinatatayuan ko. Muli na namang bumalik ang takot ko. Tapos noon ay umalis na siya pero nag-iwan siya ng mga katagang nagpakaba at nagbigay ng takot sa akin ng gusto. Sabi niya, hindi raw ako nag-iisa. May palagi raw sumusunod sa akin at kailangan ko raw mag-ingat. Huwag daw akong maniniwala kaagad sa mga nakikita ko. Gusto ko siyang habulin noon at tanungin kung ano ang nalalaman niya. Pero pumasok na ito sa klase niya. Hindi na ako makapag-concentrate sa klase ko dahil sa mga sinabi niya. Lingon ako ng lingon sa likod ko kasi palagi kong nararamdaman na parabang may nakatingin sa akin. Pero kapag lingunin ko naman, wala akong makitang tao. Hindi ko na talaga alam kung bakit sa lahat ng mga estudyante ay ako pa ang ginanito nila. Naniniwala kasi ako na totoo ang mga elemento dahil nga sa nangyari sa tiyuhin ko noon. Sa sumunod pang mga araw ay mas lalo silang nagpaparamdam sa akin. Sabado noon, wala kaming pasok at nasa kwarto lang ako. Gumagawa ng project nang marinig kong tinatawag ako ng pinsan ko sa kabilang kwarto. 3 beses niyang tinawag ang palayaw ko kaya lumabas ako at pumasok sa kwarto ng pinsan ko. Pagkapasok ko pa lang ay kaagad ko siyang tinanong kung ano ang kailangan niya at kung bakit niya ako tinawag. Kitang-kita ko sa reaksyon ng pinsan kong babae na nalilito at kumunot ang noo niya. Tapos sabi niya, hindi raw niya ako tinawag. Nagpumilit pa rin ako sa kanya at paulit-ulit kong sinabi na narinig ko siyang tinawag ako ng 3 beses pero todo deny din siya. Tinanong niya ako noon kung anong nangyari. Pero hindi ko siya sinagot kasi maski ako sa sarili ko ay hindi ko na rin alam ang nangyayari sa akin. Ilang araw akong wala sa sarili at ilang araw na ring wala silang tigil sa pagpaparamdam sa akin. Katulad na lang po ng biglaang pagbukas ng gripo kahit wala namang tao. May isang gabi rin noon na nakakita ako ng babaeng nakaputi na biglang dumaan sa pintuan ng kwarto ko. Nang silipin ko ito sa pintuan, bigla na lang itong nawala. Dali-dali kong sinarado ang pinto at napasandig habang hawak ang dibdib ko. Sobra na akong natatakot sa mga nangyayari sa akin noon. Ni halos hindi na nga ako makakain at nawala na rin ako ng ganang pumasok dahil natatakot akong lumabas ng kwarto. Nang malapit ng mag-sem break ay dito mas lumala pa ang kalagayan ko. Hindi na nila ako tinitigilan. Kahit nasa loob ako ng room ay bigla-bigla na lang may bumubulong sa tenga ko. Pati mga kaklase ko at guro ay nahahalata na rin ang pagiging balisa ko.
Nang araw ninyo ay inabangan ko ang lalaking nakausap ko noon bago pa lamang nagsimula ang klase. Mula kasi ng araw na yun ay hindi ko na ito muling nakausap pa. Ilang minuto akong naghintay nang makita ko siyang lumabas ng room. Nang makita niya ako ay kaagad siyang tumalikod na para bang iniiwasan niya ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hinabol ko siya at nagmamakaawa na kausapin niya ako. Dinala niya ako sa last room at kami lang dalawa sa loob. Sinarado niya rin ang mga bintana pati ang dalawang pinto. Mangyak-ngyak na ako nung time na to kasi bigla niya akong hinawakan at sinabing hindi raw siya pwedeng mangialam sa buhay ko. Dahil ayaw raw niyang madamay. Malakas daw sila at hindi niya ito kaya. Wala na akong pakialam noon kung ano ang iisipin niya basta bigla ko na lang siyang niyakap ng sobrang higpit. Alam kong nararamdaman niyang natatakot at nanginginig na ang katawan ko pero hinayaan lang niya akong gawin yun. Nagmamakaawa ako sa kanya na tulungan niya ako. Paulit-ulit niya akong pinakalma tapos sinabi niyang marami daw mga elemento ang nakasunod sa akin. Kasi lapitin daw ako. Nang tingnan ko ang mukha niya, dito ko nakitang wala siyang kanal sa ibaba ng ilong. Pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin. Sinabihan niya akong mag-iingat sa lahat ng pagkakataon at huwag sasama kung sakaling may mag-ayaraw sa akin. Tapos noon ay lumabas na kami at inihatid niya ako sa boarding house. Wala akong ibang masabihan sa problema ko kundi si Ivan lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na huwag ko na lang daw pansinin ang mga nakikita at naririnig ko dahil mas lalo lang daw silang lalapit at magpaparamdam sa akin kapag binigyan ko sila ng pansin. Pero hindi pa rin ako mapalagay at mapakali. Ayokong may nagpaparamdam sa akin. Natatakot ako. Maraming mga araw na palaging may nagpaparamdam sa akin hanggang sa dumating ang araw na inanunsyo ng guro na malapit na ang aming bakasyon. Bago ang araw ng bakasyon namin ay muli silang nagpaparamdam. Gabi noon. Tansya ko mga 10:00 na ng gabi yun nang bigla akong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa loob ng kwarto. Nagising ako, pero nanatiling nakapikit ang isa kong mata. Dito ko nakita ang pinsan ko sa tabi ko pero nakatagilid ito sa akin. Tapos maya-maya lang, bigla siyang tumingin sa akin pero blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Kinausap ko siya, pero hindi siya umimik. Isang bagay na ikinalito ko. Kasi parang hindi siya ang pinsan ko. Tinanong ko siya kung paano siya nakapasok sa kwarto ko, pagkakatanda ko. Bago ako natulog ay nilak ko ang pinto. Pero hindi pa rin siya nagsasalita bagkus ay tumayo siya at binuksan ang pinto at saka lumabas nang hindi man lang niya ako kinakausap at nilingon. Bumangon na lang ako at inilak ulit ang pinto. Inisip ko na lang na baka nakaligtaan kong ang isarado ang pintuan bago ako natulog. Bumalik na lang ako sa pagtulog. Himbing na ang tulog ko noon nang bigla na naman akong magising dahil sa boses ng isang lalaki na naririnig ko.
Umiiyak ito habang tinatawag niya ang pangalan ko. Natataranta at natatakot na ako noon kasi 12:00 na yun ng gabi at napakatahimik ng paligid. Bumangon ako at dahan-dahan kong binuksan ang bintana na kaharap lang ng school namin. Ganon na lang ang panghilakbot ko nang may makita akong bulto ng isang lalaki sa basketball court ng paaralan. Nakikita ko siya dahil may ilaw naman sa paaralan. Hindi ko lang sure, pero parang pamilyar siya sa akin. At hindi nga ako nagkakamali. Siya yung lalaking naging kaibigan ko. Si Ivan. Labis akong nagtaka kung bakit niya tinatawag ang pangalan ko at kung bakit siya umiiyak at ano ang ginagawa niya roon sa kalagitnaan ng gabi. Kusang nanayo ang balahibo ko at dali-dali akong uminom ng tubig, pero pagbalik ko, wala na siya roon. Kinabukasan ay bakasyon na namin pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa natapos ang araw na yon ay hindi siya nagpaparamdam sa akin. Nang tanungin ko naman ang pinsan ko kung pumasok ba siya sa kwarto ng gabing yon, sinabi niyang hindi raw siya lumabas sa silid niya. Malaking palaisipan pa rin sa akin kung sino yun at kung ano ang ginagawa ni Ivan sa paaralan ng gabing yun at bakit siya umiiyak. Nang nasa bahay na ako ay palagi ko siyang napapanaginipan. Sabi niya, huwag ko raw siyang iiwan. Nababalik daw ako sa susunod na pasukan. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita sa panaginip ko. Pero may hinala ako na hindi sa isang ordinaryong tao lang. Elemento at duwende. Magandang umaga po, Sir Jupiter. Ako si Victor at may kwento lang sana akong gustong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito taong 2010. Fourth year college ako noon. Habang nagdi-discuss ang guro namin ay palagi kong nakikita ang babaeng palaging sumisilip sa bintana ng classroom. Hindi ko siya kilala at wala akong ideya kung bakit palagi siyang nakasilip doon. Nagtanong ako sa katabi ko kung sino ang babaeng palaging nakasilip sa bintana. Naaasiwa kasi ako dahil tingin siya ng tingin sa akin. Pero sabi niya, wala naman daw babaeng sumisilip sa bintana. Nagulat ako nang marinig ko ang sinabi ng kaklase niya. Naisip ko noon na baka pinagtitripan lang niya ako. Kasi nung tingnan kong muli ang bintana,
ay naroon pa rin ang babae. Nakasilip pa rin siya. Dahil hindi talaga ako mapakali, kinalabit ko ang kaklase kong nakaupo sa harapan at tinanong siya kung nakikita ba niya ang babae sa labas ng bintana. Dito na ako kinabahan at nakaramdam ng takot. Nang sabihin niyang wala rin siyang nakitang babae. Gulong-gulo ang isipan ko kung bakit ako lang ang nakakakita sa kanya. Naisip ko kaagad na baka multo siya. Kaya ako lang ang nakakakita. Natahimik ako bigla at napatulala. Hanggang sa mag-uwian na kami ay hindi pa rin ako mapalagay. Pakiramdam ko kasi nasa paligid lang siya at nagmamasid sa akin. Kinagabihan na panaginipan ko siya dahil na rin siguro sa kakaisip ko sa kanya. Nasa loob daw ako ng parang palasyo. Sobrang laki ng espasyo sa loob tapos puro ito ginto. Ang dingding, sahig, at lahat ng nakikita ko ay gawa sa ginto. Gulat na gulat ako. Napaawang ang bibig ko dahil sa labis na pagkamangha. Tinanong ko siya kung nasaan kami at ang sabi niya, nasa loob daw ako ng kaharian nila. Sinabi rin niya sa akin kung sino siya. Siya raw si Athara at isa raw siyang prinsesa. Pagkatapos noon, bigla na naman akong nalipat sa ibang direksyon. Nasa gilid na naman ako ng bangin. Pero ako na lang ang mag-isang naroon. Wala na yung babae. Nagsisigaw ako sa lugar na yon pero walang nakakarinig sa akin. Umi-echo lang ang boses ko. Pero maya-maya ay nagulat ako nang may duwending biglang lumitaw sa harapan ko at galit na galit siyang nakatingin sa akin. Nanginginig na ako noon sa takot, lalo nang lumapit siya sa akin at sinakal ako sa lieg. Nahirapan akong huminga, tapos bigla na lang niya akong inihagis sa bangin. Dito na ako nagising. Sobrang hinihingal ako at naliligo sa pawis. Sabi ng ka-boardmate ko, binangungot daw ako. Ungol daw ako ng ungol. Kaya hinampas niya ako ng unan para magising. Malakas ang kutob kong may kinalaman ng babaeng palaging sumisilip sa bintana sa bangungot ko. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa klase dahil sobrang taas ng lagnat ko. Pagkatapos kong uminom ng gamot ay gumagaling ako, pero ilang oras lang, babalik din ang lagnat. Ilang araw akong nasa boarding house lang. Wala na rin akong ganang kumain. Grabe ang panghihina ng katawan ko at palagi nang sumasakit ang ulo ko. Para itong mabibiyak sa sobrang sakit. Pati mga kaklase ko at mga instructors ay nag-aalala na rin sa kalagayan ko. Kaya pinasundo nila ako sa mga magulang ko. Umuwi ako sa bahay namin at pinatingnan nila agad ako sa isang albularyo sa kabilang baryo. Dito namin nalaman na may nagkakagusto raw sa aking engkanto at hindi lang daw ito basta-bastang engkanto dahil isa raw itong prinsesa.
Tapos sinabi rin niyang may itim na duwende ring nagalit sa akin dahil sinira ko raw ang tirahan nila. Kaya raw ako nilalagnat dahil sa mga elementong yun. Mula nang matingnan ako ng albularyo, akala ko ay magiging ayos na ako. Pero paulit-ulit namang may bumulong sa akin na mga salitang hindi ko naman maintindihan. Sumasabay sa hangin ang mga bulong na yun. Tumataas ang balahibo ko kapag naririnig ko yun dahil ang hangin na sumasabay ay napakalamig, nakakakilabot. Ibinalik uli ako ng magulang ko sa albularyo. Sinabihan kami na kailangan daw naming magsagawa ng ritual para makausap nito ang dalawang engkanto. Kailangan daw ay araw ng Biyernes gagawin ang pagri-ritual. Huwebes kami nagbagamot kaya pagdating ng Biyernes ay bumalik kami sa kanila. Nakahanda na ang mga gamit ng albularyo at nagsimula na siyang magsagawa ng ritual. May sinambit siyang dasal na di ko maintindihan. Nakapikit lang siya at maya-maya ay sinabi niya sa aming nandito na raw ang mga elementong inimbitahan niya. Lingon ako ng lingon para hanapin ang mga elemento, pero hindi ko naman nakikita ang mga ito. Nararamdaman ko lang na parang may mabigat na enerhiya na nakapalibot sa akin. Nagsimula ng kausapin ng albularyo ang mga elemento. Sinabihan niya ang mga ito na kung maaari daw ay lubayan na ako ng prinsesa dahil hindi kami pwedeng magkatuluyan. Magkaiba raw ang aming mundo. Hindi raw pwedeng may mamagitan sa mundo ng mga tao at engkanto. Tapos tinanong din niya ito kung ano ang hihingin nito na kapalit na kalayaan ko upang tantanan na ako. Tapos maya-maya ay sinabihan kami ng albularyo na kailangan daw naming mag-alay ng 3 puting manok na buhay, itlog at alak. Nagkasundo na raw sila na hindi na ako guguluhin. Tatantanan na raw ako ng mga ito. Sinabihan din ako na huwag nang pumunta sa malaking puno na nasa likod ng paaralan namin. Naalala ko kasi na doon ako madalas tumambay dahil malamig sa lugar na iyon. Pumikit uli ang albularyo. Ang sabi niya, haharapin naman daw niya ang duwende. Galit na galit daw ito sa akin dahil inihian ko raw ang bahay nila. Doon ko naalalang may inihian niya akong punso malapit sa malaking puno. Hindi naman ako naniniwala na may nakatira sa punso. Ang alam ko kasi ay langgam lang ang namamahay roon. Kailangan ko raw humingi ng tawad sa mga duwende doon mismo sa punso. At kailangan ko raw magdala ng mga tsokolate at candy bilang alay sa paghingi ko ng tawad. Gagawin ko raw ang lahat ng pag-aalay sa araw ng Martes. Matapos niyang kausapin ang engkanto at duwende ay binigyan niya ako ng kwintas. Proteksyon daw yun sa akin upang hindi na nila ako malapitan pa at ilayo sa iba pang mga elemento. Nang umuwi na kami ay kaagad naghanap sila mama ng puro puting manok. Pahirapan sila mama sa paghahanap ng puting manok pero sa kabutihang palad ay nakahanap din sila. Bumili sila sa kapitbahay naming mahilig magsabong. Bumili na rin sila ng mga candy at tsokolate. Nang dumating nga ang araw ng Martes ay sinamahan kami ng albularyo na pumunta sa likod ng paaralan.
Inilagay ng albularyo ang mga alay sa gilid ng malaking puno at kinausap nito ang prinsesa. Pagkatapos ay inilagay naman namin ang mga tsokolate at candy sa gilid ng punso. Humingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa mga duwende. Habang nagsasagawa kami ng pag-aalay, ramdam na ramdam ko ang malamig na temperatura. May hangin din na umiikot-ikot lang sa amin. Napansin ko rin na nagbabagsakan ang mga dahon sa malaking puno, pero mabagal. Parang nakaslow mo ang pagbagsak. Kinikilabutan ako kasi hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam na parang may mga matang nakatingin sa amin ng sandaling iyon. Pero natatakot akong hagilapin. Ayaw ko silang tingnan kasi pakiramdam ko kapag tiningnan ko, baka hablutin nila ako. Halos gusto ko na lang umalis agad sa lugar na yun. Ang lamig ng paligid, pero pinagpapawisan ako. Nararamdaman kong maraming hangin sa paligid pero para akong kinakapos ng hininga. Nang magsindi na ang albularyo ng kandila, bigla akong nakaginhawa. Lahat ng pakiramdam kong kakaiba ay nawala. Guminhawa na rin ang aking paghinga, pati ang klima at hangin ay bumalik na sa normal. Nang matapos ang pagriritual, tinanong ako ng albularyo kung may nararamdaman pa akong kakaiba. Sabi ko ay wala na. Sabi niya mabuti raw at hindi mahirap kausapin ang mga elemento. Pagkahatid namin sa albularyo, nagbibigay si Mama ng bayad. Pero hindi tinanggap dahil masama raw yun. Ang ginawa na lang ni Mama, binalikan niya ang albularyo matapos ang ilang araw para dalhan ng laman ng kamote na tanim namin. Naniniwala na rin akong kapag totoo ang manggagamot ay hindi talaga nagpapabayad. Nakakarinig na rin kasi ako dati na mayroon daw na may mera lang. Nabali lahat ng mga paniniwala ko. To see is to believe, ika nga. Nangyari sa akin kaya naniniwala na ako. May motto rin ba kayo na to see is to believe? Nagbalik eskwela na ako at mula noon, wala na akong nararamdaman o nakikitang kakaiba. Laking pasasalamat ko dahil pakiramdam ko ay normal na tao na uli ako. Wala nang palaging sumisilip sa bintana ng room namin at hindi ko na rin sila napapanaginipan. Hindi na rin ako pag-alagala sa bakuran ng eskwelahan namin dahil ayaw ko nang maulit pa iyon. Pagkatapos ng klase, diretso na akong umuwi ng bahay. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aking kwento. Hanggang sa muli. Dear Sir Jupiter, ako po si Sunata, pero ang madalas pong itawag sa akin ay Awit. Ako po ay lumaki sa Pangasinan. Bata pa lang po ako, nagtatrabaho na sa abroad ang aking mga magulang. Kaya po ang lola ko na ang tumayong magulang namin ng mga kapatid ko.
Sir Jupiter, may 2 anak po si Lola. Ang mama ko at ang tito ko. Wala po kaming kinanggis ng lolo. Pero sabi po ni Lola, magkaiba ang mga ama ni na mama at tito. Ang tatay daw ni mama ay nakilala ni Lola sa Maynila noong isa pa siyang mananahi sa Maynila. Samantalang ang tatay naman ni tito ay isang sundalong nakipaghiwalay sa kanya ng madistino sa Mindanao. Marami pong kwento si Lola tungkol sa aming mga lolo, pero may isa po roon na hindi ko malilimutan. Ang kwento tungkol sa kung bakit naudlot ang pagmamahalan ni na Lola at ng tatay ni Mama. At ito rin po ang mismong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Gagamitin ko nga lang po ang mismong point of view ni Lola para mas madali kong maikwento. Batay po ito sa kung paano niya paulit-ulit na isinasalaysay ang kwentong ito sa amin. Narito po ang kanyang kwento. Ako po si Lorena. Nakilala ko si Rogelio noong 1960s nang magpunta ako sa Maynila para magtrabaho bilang mananahi. Kapwa ko siya mananahi sa isang pabrika ng mga damit. Taga Quezon Province talaga siya. Pero nooy nakikitira sa kanyang kapatid na may napangasawang taga Tondo. Mabait at masipag na tao si Rogelio, kaya't hindi nang tagal ay nagkamabutihan kaming 2. Nabuntis ako makalipas ang ilang buwan naming bilang magkasintahan. Sabi naman niya pananagutan niya ako at ang bata. Ipinangako rin niyang papakasalan niya ako. Nagpunta kami sa mga magulang ko sa Pangasinan para ipaalam ang kalagayan ko. Sa una ay nagalit sila dahil hinayaan kong mabuntis ako. Mabuti na lang lumambot ang puso nila. Saka binigyan kami ng basbas para magpakasal. Ngayon naman ay kailangan din namin ipaalam sa pamilya niya sa Quezon Province ang sitwasyon. Umuwi kami sa kanila. Regular bus lang ang sinakyan namin noon at ilang oras mula sa Maynila ang biyahe. May bahagi pang paakyat ng bundok ang tinatakbo ng bus, kung saan puro mga puno at bangin lang ang natatanaw ko. Inaabot ng halos buong araw ang biyahe namin. Pagkababa, sinundo kami ng kapatid ni Rogelio na tawagin na lang nating Luis. Inilagay ni Luis ang mga bagahe namin sa dala niyang owner-type jeep. Pagkatapos, bumiyahe ulit kami sa mas mataas pang bahagi ng bundok ng halos 1 oras. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na baryo. Sa isang tingin, pansin ko agad na lahat ng mga taga roon ay magkakakilala. Napapaligiran din ito ng mga burol, kagubatan at palayan, kaya't masasabi ko talagang maganda at presko ang tanawin. Sinalubong agad kami ng mga kamag-anak ni Rogelio pagkarating namin sa bahay nila. Tuwang-tuwa sila na nakauwi na siya. Nagpahanda pa nga sila ng maraming pagkain, kaya't nagmistulang piyesta ang pagdating namin. Nakilala ko roon ang mga magulang ni Rogelio at ang iba pa niyang mga kapatid na nanatili sa Quezon imbis na lumuwas sa Maynila.
Nakipaghuntahan naman si Rogelio sa kanyang mga kamag-anak at ibinili niya ako sa dalaga niyang kapatid na si Dita. Sa gitna ng kasiyahan, may dumating na isang magandang babae. Nakaputi siya at mahaba ang buhok na nakapusod. May mga kasama siyang isang matandang babae at isang matandang lalaki. Tapos ilan pang mga kalalakihan. Noong nakita siya ni Rogelio ay agad lumapit sa kanya ang kasintahan ko at nangumusta. Pinakilala ni Rogelio ang babae bilang Aida, isa raw kababata. Nginitian ako ni Aida at tinignang maigi ang aking tiyan. Hindi pa man halata ang tiyan ko noon pero tinanong niya ako kung ilang buwan na raw ba ang aking dinadala. Gulat na gulat ako dahil di pa naman namin pinapaalam na buntis ako. Lahat ng mga tao sa hapag ay nagsitahimikan. Nanlaki ang mata ng nanay ni Rogelio at pinapasok kami sa loob ng bahay. Doon na kami umamin na ako ay buntis. Naging maayos naman ang pag-uusap at nais na nila na pagplanuhan ang kasal namin. Di nga lang nawala sa isip ko kung bakit alam agad ni Aida na ako ay buntis. Nilapitan ako ni Dita at napag-alaman ko sa kanya na si Aida pala ay tinuturing na isang babaylan. Dahil malayo ang ospital sa lugar, ang mga tao ay madalas na umasa sa mga manggagamot katulad ng mga babaylan. Kaya malaki ang respeto ng mga tao kay Aida. Maliban doon, siya din ang nagsisilbing tagapamagitan sa mga Diyos, sabi ni Dita. Napagtanto kong naniniwala pa din ang mga tao sa lugar na yun sa mga Diyos ng kalikasan. Naikwento ni Dita na ang dalawang kasama ni Aida ay ang kanyang mga magulang. Kwento rin ni Dita na si Aida pala ay dating nobya ni Rogelio. Ngunit naghiwalay sila noong nagpunta ito sa Maynila. Ayaw kasi ni Aida na sumama sa Maynila. Dahil ang Maynila daw ay lugar ng mga sakim at masasamang tao. Ibang-iba ang lugar nila Rogelio sa nakagisnan ko. Tuwing 6:00, nagdadasal na ang mga matatanda. Wala na ring lumalabas. Maagang tumatahimik ang gabi dahil iilang bahay pa lang ang may kuryente. Bandang 7:00 pa lang ay tulog na ang mga tao. Huni na lang ng hangin at mga insekto sa labas ang maririnig. Ako na may di makatulog noong gabing yun. Puro tulog din kasi ang ginawa ko noong nasa bus kami. Kaya lumabas muna ako para magpahangin. Gusto ko sanang tawagin si Dita, kaso alam kong tulog na din ito. Madilim na ang paligid. Di naman ako matatakutin.
kaya ayos lang sa akin lumabas at mag-ikot-ikot. Naglalakad ako noon sa mabatong daanan nang may makita ako sa di kalayuan. May liwanag. Lumapit ako para tingnan kung ano yun. Doon, may nakita akong 3 taong nakatayo sa isang maliit na burol. Ang 2 ay nakatayo sa likod ng isang babaeng nakataas ang kamay sa langit at nagsasalita. Sa harap niya ay may isang siga na malakas ang apoy. Lumapit pa ako para tignan silang mabuti. Hanggang sa matanaw ko na ang mga tao sa taas ay sina Aida at ang kanyang mga magulang. Di ko maintindihan ang sinasabi ni Aida, pero siya ay tumatangis. Bigla siyang tumigil. Lumingon sa direksyon ko at naaninag ko ang kanyang pagkaluwag-luwag ng ngiti. Di ko alam ang mararamdaman ko noong mga panahong iyon. Bahagya akong natakot, kaya naman nagmadali na akong bumalik sa bahay ni Rogelio. Kinabukasan, kinausap ko si Rogelio sa nakita ko. Ang sabi lang niya, huwag ko na lamang pansinin kung ano man ang nakita ko. Noong una pa ay sinabihan niya akong baka nanaginip lang, pero alam ko ang nakita ko. Nilapitan ako ni Dita. Siya ang nagpaliwanag sa akin na ang nakita ko daw ay isa sa mga ginagawa ni Aida para makipag-usap sa mga Diyos. Itong mga Diyos din na ito ang sinasamba ng mga tao para sa masaganang ani. Tuwing anihan ay nagtitipon-tipon ang mga taong bayan para sumama sa sariling bersyon ng pagsamba ni Aida. Sabi pa nga niya, sa susunod na 5 araw simula sa Lunes ay may pagtitipon at pagsamba sa burol na yun. Panahon na kasi ng anihan. Tinignan ko ang kalendaryo. Lunes noong araw na yun. Ibig sabihin ay kinagabihan na ang nasabing pagtitipon. Sumapit ang 6:00. Hindi nagrosaryo ang mga matatanda sa bahay nila Rogelio. Bagkus, nagsuot ng puting belo ang mga kababaihan at puting kamiseta ang mga kalalakihan. Binigyan din ako ng nanay ni Rogelio ng isang belong isusuot. Nag-aalangan si Rogelio na isama ako. Pero ayaw naman na mag-isa ako sa bahay. Bago mag-7, nagsimula nang magpunta ang taong bayan sa burol. Malakas na ang siga ng apoy. Saktong 7, nakasilip na sa mga ulap ang bilog na buwan. Nagsimulang magsalita si Aida sa mga taong bayan tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos ng kasaganaan. Sinabi niya na dapat ay ihanda na ang sakripisyong susunugin simula sa huling 3 gabi ng pagtitipon. Nagsimulang mag-orasyon si Aida sa harap ng umaapoy na siga. Nakamamanghang, nakatutugon at nakasasabay ang mga tao sa orasyon. Doon ko naintindihang matagal na nila itong ginagawa. Lumipas ang ilang minuto at biglang sumigaw ng malakas si Aida. Humarap siya sa kapulungan.
Nakanganga at ang mga mata ay puti lang ang nakikita. Bigla siyang nanigas at naghiyawa ng taong bayan. Binuhat ng mga tao si Aida at pinagpasapasahan. Natapos ang seremonyas nang di ko alam ang aking mararamdaman, maliban sa takot. Para kasi nilang sinasamba si Aida. Tinanong ko naman kay Dita ang tungkol sa susunuging alay. Sa ikatlong gabi ng seremonyas, unang gabi ng alay, isang baboy o kambing daw ang paduduguin at saka susunugin. Sa pangalawang gabi naman, may isang tao na kailangang ialay ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. At sa huling gabi, si Aida ang mamimili. Pangatlong gabi ng seremonya o unang gabi na may iaalay. Inilabas ang isang matabang baboy na ginilitan ng lieg at pinadugo. Sinabayan ng mga tao ang mga awit ni Aida, hudyat na tapos na ang pag-aalay sa gabing iyon. Sa pang-apat na gabi ng seremonyas, kailangan ng isang tao na mag-alay ng pinakamahalaga niyang pag-aari. Tinawag na ni Aida ang taong mag-aalay. Tumayo ang isang babae na may pitbit na sanggol. Nag-aabang lang ako kung ano ang kanyang iaalay na alahas o pag-aari. Matapos siyang dasalan ni Aida, itinuro nito ang siga. Hudyat para ihagis na ng tao sa apoy ang dalang alay. Halos mapasigaw ako nang walang ano-ano'y inihagis ng babae ang buhat nitong sanggol sa apoy. Ilang minutong nag-iiyak ang bata hanggang sa tuluyan itong tumahimik. Amoy na amoy ang sunog na laman, balat at buhok ng munting sanggol. Nais ko nang tumakbo dahil sa takot, pero hinawakan ni Rogelio ang braso ko. Tinitigan ko siya ng masama. Ngunit ibinalik lang niya sa akin ang isang matalim na titig. Wari bagay nagsasabing, "Di maaaring umalis." Tinignan ko ang paligid. Tuloy pa din ang pag-awit ng mga tao na halos di ko na maintindihan. Wala lang sa kanila ang nangyari. Pag-uwi ay agad akong nag-impake. Gusto ko nang umalis doon, pero binigilan ako ni Rogelio. Masanay na daw ako sa ganoong tradisyon. Ilang taon na daw ginagawa iyon simula noong bata pa lamang si Aida. Sinabi ni Rogelio na ang mga magulang ni Aida ang unang nakaalam na isang babaylan ng kanilang anak. Noong bata pa raw kasi ito ay may malubha itong sakit. Inilapit daw si Aida sa mga Diyos at napagaling siya. Simula noon ay nagkaroon na ng kapangyarihan si Aida galing sa mga Diyos. Nagsabi ako kay Rogelio na kalokohan ang sinasabi niya at gusto ko nang umalis sa lugar na iyon. Sabi niya na antayin lang daw namin na matapos ang 5 araw ng seremonya at aalis kami agad. Dahil sa huling gabi na rin naman bukas, pumayag ako. Pinangako naman niya sa akin na babalik na kami ng Maynila pagkatapos. Huling gabi, nagsimula na ang seremonya. Tinitingnan ko si Aida.
Nababatid ko na may mali sa mga panahon na yun, pero di ko mawari. Ito ang gabi na pipili si Aida ng iaalay. Nagdadasal ako na sana hindi na tao ang ialay ngayon. Sumenyas si Aida sa mga tagasunod niyang ilabas na ang alay. Doon ko na nabatid ang pakiramdam kong may mali habang nakatingin ako kay Aida. Di ko kasi makita ang kanyang mga magulang na kadalasang nakatayo sa likod niya sa mga seremonyas. Ngayon ay kitang-kita ko ang matandang babae at lalaki na nakabusal ang bibig at nakatali ang mga kamay. Kinakaladkad ng mga kalalakihan. Tinanggal ang mga busal ng dalawang matanda. Napaluhod sila sa harap ni Aida at nagmamakaawang huwag silang ialay. Tumawa si Aida. Naglabas ito ng sama ng loob tungkol sa hindi pagbibigay sa kanya ng normal na buhay bilang bata. Sa murang edad pa lamang daw kasi pinilit na siya ng mga itong manggamot upang makalikom ng pera mula sa mga ginagamot niya. Oras na di umano para sila naman ang magbayad. Napahiyaw sa takot ang dalawang matanda, lalo na nang kaladkarin sila palapit sa nagngangalit na siga. Unang inihagis sa apoy ang matandang babae habang humihingi ng awa at tulong. Rinig na rinig ang sigaw nito habang tinutupok ng apoy. Sunod namang inihagis ang matandang lalaki. Mas lalong nagliyab ang apoy sa panggatong na tao na humihingi pa rin ng tulong. Hanggang sa lumipas ang oras, tumahimik na rin ang paligid. At tanging tawa na lang ni Aida ang maririnig. Akala ko aawit na. Tinignan ko si Rogelio sa tabi ko. Kitang-kita sa mata niya ang takot sa nasaksihan. Akala ko aawit na pagkatapos manahimik ng mga alay. Hudyat na dapat tapos na ang pag-aalay. Ngunit nagsalita ng malakas si Aida. Hindi pa raw tapos ang seremonyas dahil may isa pa siyang hihinging alay. Nakatingin sa aking direksyon si Aida. Itinuro niya ako. Natigilan ako pero nagulat na lang ako nang biglang tumayo upang tumakbo si Rogelio. Siya pala ang tinuturo ni Aida. Hinabol at hinuli siya ng mga tagasunod ni Aida. Nagpumiglas pa siya ngunit mas malakas ang 5 lalaki sa kanya. Inilapit siya kay Aida. Si Rogelio naman ang humihingi ng kapatawaran at awa. Nakaluhod din ito at nag-iiyak. Nagsabi si Aida na kailangan siyang sunugin at ialay sa mga Diyos upang malinis ang ganid at kasamaan sa bayan. Tinanong pa ako ni Aida kung alam ko raw bang may relasyon pa din sila ni Rogelio kahit noong nasa Maynila na ito. Nagkaroon din sila ng anak. Ngunit pinilit ng mga magulang ng babae na ialay ito sa mga Diyos. At ngayon nga ay nag-uwi pa si Rogelio ng babaeng nagdadalang tao. Hindi siya papayag. Nagdasal si Aida ng isang panalangin na di ko maintindihan at sumigaw pagkatapos inihagis ng kanyang mga tagasunod si Rogelio sa napakalakas na apoy.
na estatwa ako sa mga nasaksihan. Di ko na maalala kung ano ang naging reaksyon ng pamilya ni Rogelio sa nangyari. Ang alam ko lang, natauhan na lamang ako nang binulungan ako ni Dita na tumakbo na, paulit-ulit, palakas ng palakas. Tumakbo ako palayo ng burol. Rinig na rinig ko sa likuran ko ang palahaw ni Rogelio at ang nakakabinging tawa ni Aida. Lumingon ako kung may humahabol ba sa akin, ngunit wala naman. Bagkus nang simula ang mga taong samayan ang mga dasal ni Aida. Hudyat, natapos na ang pag-aalay. Umuwi ako sa bahay ni na Rogelio. Kinuha ko lamang ang kanyang pitaka at isang maliit na bag. Sa panginginig ko, wala na akong nakuhang iba pa. Tumakbo ako palayo sa lugar nila. Takbo lamang ako ng takbo hanggang sa makarating ako sa isang kalsada. Sa takot ko, hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo doon. Nasa isip ko kasing maaaring sinundan nila ako kahit pa nakita kong hindi naman. Nadaanan ako ng isang truck na maghahatid ng buko sa kabayanan. Isinakay nila ako hanggang sa bayan kung saan maaari nang sumakay ng bus pabalik ng Maynila. Dito po nagtatapos ang kwento ng aking lola. At kung bakit wala kaming kinagisnan na lolo. Hello po, Sir Jupiter. Just call me Laika. 29 years old, taga Iloilo City po. Maiksi lang po itong ikikwento ko at hindi rin gaanong nakatatakot. Pero talagang naghimbal, namangha at nanlungo kami ng mga kaklasiko noong mangyari ito. Second year high school po kami noon sa isang private school. Ang class advisor po namin ay isang dalagang fresh graduate. Tawagin na lang natin siyang Ma'am Paula. Mabait naman po si Ma'am. May mga kakaiba nga lang siyang mga kilos at ugaling napapansin namin. Halimbawa, sa tuwing eksakto 12:00 ng tanghali at 3:00 ng hapon, makikita si Ma'am na bahagyang nakayuko at nakadaop ang mga palad. Tapos kumikibot-kibot ang mga labi na parang nag-uusal ng dasal. Kasabay po ito ng Angelus at Divine Mercy Prayer sa school. Pero kapansin-pansing, iba ang buka ng kanyang bibig habang nagdadasal. Bagamat mahina ang boses niya, kaya hindi naririnig. Hinuha naming iba talaga ang kanyang binibigkas. Isa pa po, pinagdarasal din niya kami mga estudyante niya kapag nagkakasakit. Kahit anong sakit po, gaya ng sakit ng ulo, lagnat, kahit pananakit ng puso naming mga babae kapag may dalaw. Ang nakapagtataka, gumagaling po kaagad lahat ng mga pinagdarasal ni Ma'am Paula. Isang araw field trip po namin noon. Picnic style sa isang nature park ang lunch namin.
Magkakasama kami ni na ma'am at 3 kong mga kaklaseng babae sa iisang area. Yung ibang mga kaklase namin nakakalat sa park, pero tanaw naman ni ma'am. Doon ko tinanong si ma'am tungkol sa kakaiba niyang mga dasal. Nginitian po niya ako tapos sinabi niya sa aming isa raw siyang babaylan sa kanilang tribo sa bundok. Hindi kami makapaniwala ng mga kaklase kong katabi lang ni ma'am. Yung isa pa nga, tumawa lang ng nakakaloko. Ngunit sabi ni Ma'am Paula, ayos lang daw kahit di kami maniwala. Ang mahalaga, naaalagaan niya kaming mga estudyante niya. Maliban daw kasi sa pagiging guro, tinuturing din niya kaming mga nakababatang kapatid. Natouch naman po kami sa sinabi ni Ma'am, kaya niyakap namin siya ng napakahigpit. Lumipas po ang mga oras, Sir Jupiter. Mag-aalas 3 nang makarating kami sa isang butterfly sanctuary. Pagkapasok pa lang po, pansin ko nang hindi mapalagay si Ma'am. Masyadong pilit ang ngiti niya sa amin. May nakikita rin akong pag-aalala sa kanyang mga mata, lalo kung may dumadapong paru-paro sa kanyang mukha o ulo. Tinanong ko siya kung anong problema, subalit nginitian lang niya ako. Nang sumapit ang impunto alas 3, pumunta si Ma'am sa isang sulok ng butterfly sanctuary. Namangha ako kasi may sumusunod sa kanyang iilang mga paru-paro. Naglalaro ang mga ito sa kanyang bandang ulo at dibdib, tapos sinimulan na niya ang kanyang pagdarasal. Pero nagtaka ako kasi natatagalan si Ma'am Paula at bagya rin siyang nanginginig. Ilang sandali pa, lumuluha na ng bagya ang kanyang pikit na mga mata. Doon ko na po siya tinapik kasi nag-aalala ako. Nagmulat po siya ng mata, halatang nabigla sa ginawa ko. Pero sinabi lang po niyang ayos lang siya, sabay pilit na ngumiti. Alas 5 pasado nang nasa biyahe na kami pauwi. Umuulan po noon, Sir Jupiter. Nasa harapang upuan ng bus nakaupo si Ma'am habang nasa bandang gitna ako. Naiidlip na po ako noon nang biglang nakarinig ako ng sumasagitsit na gulong. Sumilip ako sa bintana at natanaw ko ang isang maliit na truck na nagpapagewang-gewang ang takbo. Halatang nawalan ito ng preno tapos papunta ito sa bus namin. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Nakita ko na lang na bumubulusok na yung truck papunta mismo sa bandang gitna ng bus kung nasaan ako. Namalayan ko na lang na hinila na ako ni Mama at inilagay niya ang sarili sa kinauupuan ko. Sumalpok ang truck sa bus namin. Ramdam kong malayo ang itinilapon ng bus bago bumangga sa isang poste ng ilaw. Nagkagulo at nagsiiyakan ang mga estudyante, pati yung mga taong nasa kalsada dumagsa rin palapit ng bus. Bumaba naman po agad kami. Ito na po ang nakamamangha, Sir Jupiter. Wala ni isa sa amin ang nasaktan. Wala kahit galos o maliit na pasa lang. Pero ang nakakalungkot, napakalubha ng natamong mga pinsala ni Ma'am Paula. Puno siya ng malalaking sugat, pasa at bali mula ulo hanggang paa. Ang sabi noong konduktor,
parang sinaluraw ni Ma'am ang lahat ng pinsalang dapat napunta sa amin. Sir Jupiter, sa totoo lang po, hanggang ngayon hindi pa rin ako 100% na kumbinsido na isang babaylan si Ma'am Paula. Pero 100% sure naman akong iniligtas niya kami mula sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili niyang buhay. Babaylan man siya o hindi, ipinagmamalaki po namin siya at mahal na mahal namin. Kayo po ba, Sir Jupiter, at pati sa mga listeners na rin, sa palagay ninyo, isa ba talagang babaylan ang high school teacher namin? Gusto kong malaman kung totoo bang may mga babaylan at kung may mga kapangyarihan ba talaga sila. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Thanks for reading my story. More power sa inyo. Laika ng Iloilo City.